mo ha, pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa House pa, may conviction, presumed innocent. Di ba? Kala ko ba convicted? Ewan ko nga sa kanila si Daila de Lima, pag sinasabi natin na ganito, ganon, presumed innocent. Pero ba't si Pangulong Duterte walang presumption of innocence? Paano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokrituhan itong mga taong ito ha? Justice daw sa victims ng EJK. Yung Kabataan Party List, may tao na, identified na. Kayo di maka-identify ng victim May victim na, may tao na, may muka na. Yung ni-rape ng Kabataan Party List, wala namang kayong sinasabi. Walang tulong. Yung nagre-recruit ng NPA ng mga tao na papatay, documented, may pangalan, may circumstances, kailan, saan, papano napatay, ni-recruit ng Kabataan Party List na kasama si Sara Elago dyan at si Raul Manuel. At tinuturo siya ng isang recruit na siya ang nag-recruit kaya namamatay yung mga recruit. Presumed innocent. Wala naman din kayong sinasabing paano yung biktima nitong mga leftist organization ng armed insurgency. Di ba? Yun ang masakit. Yun ang kaipokrituhan niya. Anyway, ngayon po ay ibinabasa ko kasi kanina yung debate tungkol doon sa pagre-release ni Pangulong Duterte sa isang bansa na ayaw pang pangalanan. Bakit karapatan nila yun? Yun nga na kanyang abogado yes. i-release in the meantime. Anyway, hindi naman siya kailangang nakapiit doon sa Netherlands. Correct. Na habang nililitis kasi, di ba, prosecution muna Yung prosecution muna ay yun ang magpipresenta ng ebidensya. Opo. At yung prosecution, wala pang ebidensya. Wala. Yun yung pangalan noon, yung kengko yung itsura na abogada na ang sabi nila counsel daw, yung pala assistant to counsel, ni-reject pala sila bilang counsel ng ICC. Napahiya pa tuloy. Pinangangalandakan nila, sila daw ay ICC counsel, yung pala assistant to counsel lang. Ibig sabihin, jalalay. Dakilang jalalay. Naghahanap ng ebidensya na sa sobrang kadesperaduhan nila ay nag-advertise na sila. Baka may mga nabiktima ng EJK dyan punta kayo sa amin, napakahalay. Ambulance chasing ang tawag doon sa batas. Anyway, hayaan mo na. At kung yun lang ang kanilang kayang gawin sa kanilang karera bilang abogado, pagbigyan mo na at kawawa naman. Paniluking na nga, hindi pa natin pagbibigyan, paano naman ang buhay noon? May nagalit kasi picture daw niya yung dinisplay doon Ganun ba? May nagalit. Sabi ko, picture ko yun, hindi naman kasama sa EJK. Pero tama. Picture niya yung dinisplay. Mahilig ang mga nilawan sa ganyan Hindi naman nila Huwag naman gano'n. kliyente, di naman biktima, gagamitin nila yung litrato. Parang si Joke, di ba? Yung mga mangingisda daw, may kliyente niya, nagsampa ng demanda sa Korte Suprema. Nung nakita nung mga kliyente niya, di umano, yung mga pangalan nila nasa nalathala. Teka muna, sabi niya, who you? Sabi kay Chel Joke, Zinozia! Oh my God. Zinozia! Ibig sabihin fake news sila. Kaya ang tawag dapat kay Chel Joke, ay Simeon. Bakit? Sinyon. 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 Yung pala yun. Anyway. Anyway. Sa isang banda, attorney, wait lang. Yung mauna kasi yung kaibigan natin, si Kokoy Laurel. Malungkot na balita. Opo, syempre kaibigan mo yan Matagal Kinantahan na. pa si Mami Belen, di ba? Ang huling pagkikita namin ay yung birthday, Ni Mami. 90th birthday ng aking ina. Opo. Noong Enero sa Valle Verde Valle Country Verde, Club kung saan dumalo among the guests si Kokoy Laurel at nag-duet pa kami nung kanyang paboritong awit Grabe, no? na in Spanish, Opo. yung Te Quiero.
akala niya, pupunta pa siya dito kasi nangako sa akin. Oh, eh. yes. At saka Gusto dapat niya pumunta rito. pupunta pa dapat siya sa 60th birthday ko itong November. Opo, yun nga po. Ay, hindi na umabot Hindi na sa umabot. kasuwiang palad. At least nakapiling natin siya, Opo, opo. nakapagkantahan tayo. At yun nga, yung favorite song pa niya na sabi Spanish song yun, di niya, ba? kaming dalawa lang yata nakakalam Opo, doon sa kayo buong lang. Pilipinas. Yung kantang yun. Yung Te Quiero, mapakagandang kanta. Oo nga eh. Sabi nga niya, mukhang kayo lang nakakaalam. Yung De Por qué te estoy queriendo, Ayun. no me pidas la razón. Ayan. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Oh, di ba? Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Oh, di ba? Te quiero, vida mía. Te Wow. quiero noche día. No me he querido nunca así. Ayun. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño que pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya hasta el fin te queré. Yun. Yun ang Oy! aking tribute. Galing! Kokoy Laurel na 72 lamang, Yun ang batang bata. naalala ko. Kayang He's known as the son of Doy Laurel. Yes, Anak yes. ni Doy Laurel Yes. na isang magiting na politiko, naging vice-presidente, naging fighter for Fighter. justice and truth. Unfortunately, siniraan ni Cory Aquino, parang ginagawa nila sa mga Duterte. Ganyan ang style ng mga dilawan para sa mga hindi pa Nakakaalam. nakakaalam, yung mga hindi pa pinapanganak noon pong 1986. Alam nyo, si Cory Aquino kumbaga sa kwan, putok sa buho lamang yan Hindi, totoo. Hindi naman kilala yan, hindi naman leader yan, housewife yan. Aminin na natin. Okay. Si Doy Laurel, yan ay naging senador before martial law. Yan ay kaibigan ng mga Marcos, ngunit kinalaban niya sa prinsipyo. Ang mga Laurel, pwede naman sana silang maging maginhawa ng martial law kung kakampi lamang sila sa mga Marcos. Pero hindi nila maatim, ayaw nila sa pamamalakad ng mga Marcos, ayaw nila sa martial law, kinalaban nila ang mga Marcos. Ayun. Matagal siyang nasa oposisyon. Si Doy Laurel ay may doctorate of laws sa Yale. Kaya ang title niya talaga doktor. Si Dr. Salvador Laurel may doctorate of laws. Ngayon, anak niya si Kokoy Laurel. Si Kokoy Laurel sumikat noong mga 70s doon sa Lollipops and Roses at Burong Talangka. Hindi, totoo yun. Yes, Yun ang yes. title noong movie. Kaya nilagyan nila at Burong Talangka kasi may Lollipops and Roses na Hollywood movie. Kaya nilagyan nila at Burong Talangka para ma-differentiate. Kasama si superstar Nora Honor. Oh, yeah. Then, nagkaroon siya ng marami pang pelikula. Sikat na sikat yan. Then, later on in his life, naging kasama siya doon sa Miss Saigon. Ayun. Oh, di ba? As the engineer. And as John Valjean doon sa Les Miserables na mga stage play sa Broadway at sa London. Yan. Magaling na aktor, magaling na singer, magaling na komposidor, magaling na pintor. Pintor Kagaya yan. mo rin. Hindi ako marunong magpinte. Yun na lang. Ang alam ko ng pintor, si Tito Pintor, yung classmate ko. Ayun. Talagang ang pangalan niya, Tito Pintor. Tito Pinto. Mm-mm. Pero Tony, yung mga sabi mo kanina putok sa buhok, hindi naman nila kasalanan yun. Hindi putok sa buho na illegitimate. Yun ang ibig sabihin. Ang sabi kong putok sa buho, bigla na lang sumulpot. Okay. Yun ang ibig ko sabihin, parang Kasi baka kabute. ma-misunderstood Parang tayo. sinasabi nila na ako, di ba, parang kabute. May mga iba-ibang meaning yung putok sa buho, yung bigla na lang sumipot. Okay. Ang ibig ko sabihin ganito kasi, Sa ang tagal nagpagal. Ang tagal nagtiis, ang tagal lumaban ni Doy Laurel. Ayun. Dapat noong 1986, siyang pinaka-logical na tumakbo para sa Pangulo ng Pilipinas kasi naging senador. Opo. Galing sa political family. Siya ay anak ni dating Pangulong
Jose Laurel. Opo. May doctorate of law sa Harvard. Ayun. Magaling. Naging miyembro ng interim batasang pambansa. Yeah. So, naging lawmaker ulit. Opo. Okay, magaling na abogado. Siniraan siya ng siniraan ng kampo ni Cory Aquino. At that time. Kasi gusto nila si Cory ang Maging lumaban Ayun. na presidente para kanila ang poder. Ginamit nila yung sympathy votes Ayun. ni Cory na biyuda. Ayun. Yun ang ginawa nila. Pinagtulungan niya yan. Sina Joker Arroyo, sina Muñoz Palma, yan, That yung mga dilawan na left-leaning at the time. Okay. Yung mga makakaliwa. Yan. Pinagtulungan nila si Doy, sinira nila ng sinira para si Cory ang maging pangulo. Ayaw umunta si Doy sapagkat siya ay nabibilang sa pinakamalaking opposition party Opo. ng bansa at the time, yung United Nationalist Democratic Opposition or UNIDO. Yes. UNIDO. Opo. So lalaban na siya. Ngunit nung nakita niya na kapag siya ay lumaban, ay baka walang mangyari at divided ang oposisyon. Nagsakripisyo siya, sinakrifice niya yung kanyang lifelong ambition na maging presidente. He gave way to Cory Aquino. Nag-concede siya? Nag-concede siya. Hindi nag-concede. Bumaba siya. Bumaba talaga. He agreed to be the vice president based on several conditions. Una, dapat sa UNIDO lumaban. Opo. Sa ilalim ng partido ng UNIDO lumaban si Cory Aquino. Opo, yeah. Pangalawa, magiging, kasi noon, semi-parliamentary tayo. Opo. May Yun. agreement sila na siya ang prime minister. Opo. Gagawing prime minister. Ayun. Okay, para siya ang magpapatakbo kasi siya ang pinaka-prepared. Oh, yun. Okay, and then kalahati ng cabinet members ay kanya. Ganun naman, natural po yan sa mga politicians sa parliamentary system. Tawag yan power sharing. Opo. Ginagawa po yan lalong-lalo na sa Britain pag walang majority yung mga nanalo. Opo. Okay. Noong pumayag na si Cory, nung kapanalo, Opo. di ba nag-declare ng revolutionary government, sabi niya hindi na daw. Yung usapan ko kay Doy, hindi na valid yun. Tinraidor niya. Okay. Si Doy Laurel. Tinraidor niya, hindi niya ginawang prime minister. Inapi niya yung mga tao bago siniraan siya ng siniraan. And masama yung pagka-govern ni Cory Aquino. Naging opposition vice president si Doy. Ayun. Pero siniraan talaga nila ng siniraan. Pinagbintangan nila na siya daw yung nag-umpisa ng coup, etc. Parang ginagawa ngayon ng Pangulo natin kay Vice President Sara. So history repeats itself. Oo nga. Sayang yung mga tao na yan. Oo, yun ang ginawa. Kasi si Doy ang pinakamalakas noong kandidato sana for Vice President in 92. Yes. Kung hindi siya siniraan ng siniraan. Opo. O style ng mga dilawan yan. At mukhang naging style na rin ng mga Marcos. Pwera lang si Amy, ano? Ni Pangulong Marcos. Nakakalungkot kasi yan ang style na ginamit laban sa kanya. Yan ang ginagamit niya ngayon. At yan ang ginamit ng style ng mga dilawan laban sa tatay niya, laban sa pamilya niya, laban sa pangalang Marcos. Ngayon, kaalyado niya yung mga dilawan, ginagamit niya laban sa kanyang mga kalaban. Nakakailing na lamang ng ulo ang nangyayari. Parang attorney, game lang naman yan sa kanila. Ay, hindi Parang game ito. ganon. Hindi games dapat yan kasi ang nakasalalay dyan yung ating bayan. Hindi mo pwedeng gawing game Laro yan. lang. Oo. Kita mo yung isang pangulo na ginawang game, yung governance. Si Pangulong B.S. Aquino. Opo. Noy Noy. Opo. Doon nang galing sa kanyang pangalan yung salitang noy-noying. Ibig sabihin, walang ginagawa. Oo. Okay. Gusto yan, anong ginagawa mo dyan? Paikot-ikot ka ng mall, noy-noying ka na naman. Ibig sabihin, wala kang ginagawang matino. Puro katamaran. Iyan. Oh, sorry for that. Oo. Ngayon, iba na ngayon ang term eh. Hindi na noy-noying. Ano na po? Bongbonging. Pero attorney, sa isang banda, nagpapasalamat. Bongbonging. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo for acknowledging Veronica Estrada Lim, yan. Dahil daw po, kahit papano, nag-try po kayong Father's Day kasi. Oo, kasi meron She was kaming... inviting you for Oo. that. Oo. May family dinner kami. Anyway, batiin na din natin ng belated happy birthday si Congressman Egay Erice. Opo. Thank you, Ng Kong, Caloocan. for the invitation. Padala ko na lang District yung
Padala ko na lang yung regalo ko sa inyo. Pasensya na kayo, Father's Day naman bumagsak Hindi, okay lang po yun. Tapos po, binatiin niyo po siya. Tuwan-tuwa naman at nagpasalamat po sa inyo. Oh yes, Yun lang po yun. thank you for the invitation, Opo. Kong Ma'am Veronica. Anyway, bumalik tayo rito. Yun ang nangyari kay Doy Laurel na Ayun. ginagawa naman nila kay Vice President Sara. Oh. Ginagawa rin lang sa mga Duterte. Kita nyo ito ha. Natatawa lang ako rito no? Sapagkat Sige po. etong ginagawa nila. Ito, di ba? Sinabi, si Pangulong Duterte daw ay kailangang sa ICC na may hiling na i-release. Ang sinasabi agad ng mga ulalo ng mga dilawan, uy, special treatment. Ba't ganon? Mga kasama ko, binobola po tayo nitong mga dilawan. Hindi po special treatment yan. Yan po ay nakalagay mismo sa charter, sa rules of procedure ng ICC na pwede pong i-grant for certain grounds na temporary liberty ang isang nasasakdal before the ICC. Di ba? So, hindi po special treatment yan. Kung yan ay nandoon sa rules of procedure, hindi special treatment yan. Kasi nandun eh. Ang special treatment ay yung wala sa rules, ginagawa mo. Kaya may special eh. Hindi po special treatment yan. Baka yung mga nagsasabi nito na special treatment, mga special children. Hindi nila na uunawaan. At hindi lang yan, parang lumalabas tuloy, convicted na kagad eh. Wala Kaya pa nga, naman eh. Di katulad ba? itong Para sabihan ng ganong words. Etong ulalong grupong to, ayan itong anong tong grupong ito? Yung sambayan ba yan? One sambayan? Palagay ko ito, hindi dapat one sambayan ang Hindi ko po pangalan eh. kilala. Dapat one sampayan eh. Sampay na lang eh. Dito mo naman, special treatment daw, injustice daw sa mga biktima. Malaki pala ang sira ng ulo nila nitong mga sambayan Anong injustice ang sinasabi nyo? Di ba? Presumed innocent until proven otherwise. Yan ay nasa Universal Declaration of Human Rights. Yan ay nasa Declaration of Civil and Political Rights ng United Nations. The bound ang lahat ng ahensya ng UN kasama ang ICC. Oo, lahat ng mga international organizations. Bound po lahat. Kita nyo ang kaipokrituhan nitong mga taong nagsasabing dapat daw ay nakakulong. Nasaan ang presumption of innocence? Hindi pa naman proven guilty. Hindi naman mapeperwisyo yung mga biktima na nagrereklamo kung may biktima ka kasi sinasabi nyo 37,000 Nasaan yung mga 37,000 yun hanggang ngayon? 40 lang? Ang dami nga, 13, 20, hindi nga naman nila Wala mapangalanan. Kahit 5,000 lang palagay ko, hindi mapapangalanan Nasaan? itong mga ulalong ito Nasaan? Hindi nga, ang akin, kita mo ha, pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa House pa, may conviction, presumed innocent. Di ba? Kala ko ba convicted? Ewan ko nga sa kanila si Daila de Lima, pag sinasabi natin na ganito, ganon, presumed innocent. Pero ba't si Pangulong Duterte walang presumption of innocence? Paano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokrituhan itong mga taong ito Justice daw sa victims ng EJK. Yung Kabataan Party List, may tao na, identified na. Kayo hindi maka-identify ng victim May victim na, may tao na, may muka na. Yung ni-rape ng Kabataan Party List, wala naman kayong sinasabi. Walang tulong. Yung nagre-recruit ng NPA ng mga tao na papatay, documented, may pangalan, may circumstances, kailan, saan, paano napatay, ni-recruit ng Kabataan Party List na kasama si Sara Elago dyan at si Raul Manuel at tinuturo siya ng isang recruit na siya ang nag-recruit kaya namamatay yung mga recruit presumed innocent. Wala naman din kayong sinasabing paano yung biktima nitong mga leftist organization ng armed insurgency di ba? Yun ang masakit. Yun ang kaipokrituhan niya. Si Joe Masison, ang nasirang Joe Masison, kaya naman naging good communist na siya. Mabuting komunista siya because the only good communist is a dead communist.
the good communist Joma Sison, hindi ba nung nabubuhay siya, inamin niya, siya nag-umpisa ng communist insurgency rito, libo-libo na patay. Opo. Wanted siya rito, marami siyang kaso rito. Nandun sa Netherlands, merong asylum. Malayang umiikot doon, wala naman kayo sinasabi. May kaso rin dito, wala kayo sinasabing paano yung justice doon sa mga nabiktima ng communist insurgency ni Joma Sison, ng Communist Party of the Philippines, yung mga iba pang mga communist front organizations, ang NPA. Yun lang. Di ba? Pagkakampi nila, CPP, okay. NPA, NDF. Oh, Ayun. nasaan ang justice to the victims itong makakaliwang grupong to? Mga sundalo yan, mga pulis, biktima, pinapatay, Sparrow Unit, etc. Nandoon, nag-enjoy party-party lang si Joma Sison sa Netherlands. Wala naman kayo sinasabi. So don't ask, ha? Huwag kami. At hindi na po uubra, booking na po yung kahipokritihan ninyo. Sorry lang po sa inyo, wala na pong naniniwala sa inyo. At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yo, Top